Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Late in the evening, she's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do I look alright? And I said yes. You look wonderful tonight. We go to a party and everyone turns to see this beautiful lady that's walking around with me. And then she asked me, do you feel alright? And I said yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love in your eyes. And the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. It's time to go home now. I've got an aching head, so I give her the car keys, and she helps me to bed. And then I tell her, as I turn out the light, I say, drinking Lucerne every day helps. Magandang gabi. Luzon, Visayas, Mindanao. Nabati namin ang ating mga kababayan
na nakikinig, nanonood sa ating ngayon, taga-subaybay ng ating programa. Programang makabuluhan, programang maidudulot sa atin ay ang pangangalaga ng kalusugan. Ang pagbabalik ng ating prinsiping manggagamot, Dr. Prince Tumawis, ang CCW Bantay Kalusugan dito sa Margo TV Philippines, One Executive Building sa may Quezon City. Ngayon po wala po tayo sa stasyon, nandito po tayo ngayon sa virtual. Sa Mindanao po ako ngayon. So, ayan, tayo po ay nagbabalik sa ating programang kada Merkules na gabi, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Ngayon po ay alas 8 a 6 ng gabi. Dito po sa Mindanao ay medyo maulan-ulan ng konti, medyo umaambon ng konti, no? So, I think dyan sa Luzon ay maaraw na yata dyan kasi sa balita ay puro ano dyan no? Puro El Nino ang pinag-uusapan dyan, sa balita dyan. Pero dito sa Mindanao ay ano po tayo rito? Maulan sa mga ibang bahagi ng Kalakhang Mindanao, no? Diyan din sa Visayas yata. Okay, magandang gabi sa inyo, ang aming mga kamembro, mga taga-Bantay, taga-Masid, na mga citizens, crime watcher, no? Binabati namin ang aming National President, Diego Magpantay Jr., NP Jigs, no? Ang ating National Chairman, Attorney Ferdinand Topacio Jr., ang pumapangalawang gwapo, pinakagwapo sa CCW kasi ang nangunguna ay si National President Jigs, no? Talagang nakatitulo na sa kanila. Hindi pwedeng agawin sa kanila. Anyway, sa mundo ng CCW lang naman, no? So walang dapat, no, mag-angkin sa lahat ng membro ng CCW kung sinong pinakagwapo, no, pinakamatipulo, kundi ang ating National President Jigs, and of course ang pumapangalawa ang ating batikang kumpanyero, Attorney Ferdinand Topacio Jr. Mga kababayan na binabati rin namin ang ating mga membro sa National Board, no? Nandiyan si Vice President natin, no? Si Latayan Benner, no? Batanggino yan, no? Dito sa VP ng Visayas ay si retired Colonel Torrens, no? At of course dito sa Mindanao ang ating Vice President ng for Mindanao, si King Tumawis, ang hari ng lansangan, no? Yan. Sa lahat ng ating mga regional chairman, regional director, at sa kanilang mga executive officers, including the deputy director or deputy executive director ng kada region, ay binabati rin natin. Kasama itong mga provincial chairman, municipal chairman, city chairman, at saka lahat ng chapter ng CCW sa bawat sulok ng ating bansa, binabati namin kayo. Lalong-lalo na ang ating mga membro, talagang hindi lang mga officers, ito talagang mga volunteers nating mga membro na pagdating sa baha, kitang-kita mo yung volunteerism ng aming mga membro. Sa mga checkpoint, nandiyan sila, no? Sila ay mga taga-assist, taga-monitor, taga-tulong sa ating mga kalye, sa lansangan, pati ito sa mga eskwelahan ay nag-assist, no? Pandagdag po tayo ng pwersa ng ating mga faculty sa schools para bantayan ang ating mga kabataan, yung mga nagkakating classes, nagbibisyo sa labas, binabantayan ng ating mga volunteers na CCW. So hindi lang tayo sa daan, And of course, siyempre, ang mga volunteers natin sa CCW ay
bukod pa doon, yung sa baha talaga, no? Mga rescue, meron po kaming mga rescue, train rescue officer ng CCW. Bukod dyan sa highway patrol, meron din po kaming CCW na volunteer na highway patrol. Ang aming mga membro din ay nag-volunteer din po kami na bukod sa eskwelahan ay dyan sa mga palengke. Kami po ay tumutulong dyan, no, sa mga volunteers work, no. Minsan sa mga medical mission, yan, tumutulong din po kami na taga-assist, no. So marami, halos lahat ng serbisyo ay parating nandiyan kami. Okay? Mga kababayan, ngayon po ay sa 28 ng buwan ng Pebrero. Sabi nila, it's a month of buwan ng pag-ibig. Pero sa atin po, sa sektor ng kalusugan, ang Pebrero po ay ginawa nating Philippine Hearts Month. Hearts. Puso sa puso. Yan, mga mamayuga. No? So, ibig sabihin, ang mamayuga po ay talagang na-create ko na word. Pero ang katotohanan niyan, yung mamayuga ka ay salita ng Maranao, yung tribo ko po. Mamayug. No, ibig sabihin, habibi. Ibig sabihin, my love. No? Mahal. Mahal. So, dahil buwan ng puso, no? Philippine Hearts Month sa kalusugan. Yan. Pasikatin natin ang mamayug. So, dinagdagan ko na lang ng A para kakaiba. Mamayuga. So, mamayuga. No? Yan. So, Philippine Hearts Month, ngayong buwan ng Pebrero, bukas po ay 29 ng Pebrero, yan ang huling araw ng Pebrero. So, ano ba ang pag-uusapan natin sa Philippine Hearts Month? O, yan. No? Puso sa puso. So, pag-usapan natin ng puso. Paano natin pangalagaan ang ating puso? Paano nating malaman ano ang dapat gawin para ang ating puso ay hindi malagay sa alanganin. Okay? Ang ating puso ay, yan po ay 4 chambers. Sabihin, 4 na kwarto ang ating puso. 2 atrium and 2 ventricles. Ayan, no? 4 na compartment. Dinivide po yan ang ating puso. Ang ating puso po ay dapat pangalagaan natin. Unang-una, bago natin sabihin yung mga tips, siyempre, yung mga problema, din yung tips, alamin natin ano yung puso natin. So, bilang isang manggagamot, ito sa simpleng paliwanag lang na maintindihan ng ating mga karaniwang kababayan. Ang puso po ay siya po ang nagpapump. Nagpapump po yan. Ibig sabihin, tumitibok ang ating puso. Lab-dab. Yan. Lab-dab. Dab-dab. No, lab-dab. Yan po, pag pinakinggan namin sa stethoscope, ibig sabihin,
yun po ay tumitibok. Sabihin ganyan, nagpapump. Love dab. Pang love dab. O kaya love dab dab dab. O kaya love dab. O kaya love dab. Lahat po yan. Pag na-distort yung ganong sounds po narinig po namin mga doktor, may problema na po yan. Ang normal na tibok ng puso na narinig namin ay love dab. Okay? Lahat ng binanggit natin, kung yun po ay aside from love dab, lahat yun, all the rest abnormal po yun. So yan po ang puso natin. So yan po ay ano yan, papump ng dugo. So tinutulak niya, ayan, pipisilin niya, gano'n, tutulak niya, no? Tapos lalabas sa pintuan. Ang pintuan ng ating puso ay doon sa 4 na kwarto, 4 na kompartamento, ay 4 din ang pintuan niya. Siyempre, 4 na kwarto alangan na 4 na kwarto, 3 pintuan lang. Yun ang tawag doon ay valves. Valves. Yan. Okay? Valves. Hindi po yung bulb ng ilaw, ha? Valves. Yan. Yan po mga kababayan. So, 4 din ang kanyang pintuan. Ang kanyang pintuan ay hindi ko na elaborate kasi masyado nang mahaba. So, at least napipicture nyo po na ilalarawan natin ang ganun pala yun. Ngayon, ang ating puso ay pag nagtutulak ng dugo, nagpapump, ibig sabihin, dinis-distribute niya sa ating katawan. Nandiyan yung malaking ugat. No? Yan. Yan dito sa superior vena cava, siyempre dito sa aorta, basta, yun na yun, malalaking ugat. Tapos, i-distribute niya sa lahat ng parte ng katawan natin. Habang lumiliit na yung mga ugat doon sa kalitliitan ng mga parte ng ating katawan. So, dinidistribute. Ngayon, bumabalik din yung dugo sa puso. No? Bumabalik din yan. No? So, dadaan pa yan. Sa ibang parte, babalik na naman niya. Okay. So, babalik niya. Kaya pati yung lungs natin ay may daladalang oxygen ay doon niya ipapasok doon sa dugo. Kasi yung dugo natin ay vehicle yan. Ibig sabihin, parang transport vehicle yan. Doon sasakay ang ating oxygen. Okay? Yan ang katotohanan yan. Pag may dugo, merong oxygen. Ayan. Baka inisip nyo oxygen, yung hangin lang. So, syempre, para pumasok sa katawan, doon yun, yung oxygen, yung air. Pumasok sa lungs, yan, doon na sa may parte na malalim na parte ng lungs. Tapos blood capillaries, no? Pinakamaliit, doon sila, yung oxygen natin, doon sasakay sa dugo. No? Sa dugo, meron tayong red blood cells dyan. No? So marami pang parte yan sa dugo. Yung dugo lang ay nakikita nilang microscopically, maliit yan. So doon sasakay yan. So, ibig sabihin, ang dugo ay dala-dala niya lahat ng nutrients ng ating katawan. Lahat ng pagkain ng ating katawan. Kasama dyan yung oxygen. So, ang puso natin, no, ay tinutulak niya. No? May dala-dalang yung dugo na may dala-dalang oxygen, mga nutrients. No? Tapos, pag napakain niya doon, sa mga parte ng katawan natin, babalik na naman yan. Tapos pupunta yan sa puso. Sa puso na naman. Umikot po yan. Magsisirculate. One way po yan. One way ticket. No? One way ticket. Di po pwedeng bumalik yan o kaya umatras. Lalo hindi pwedeng mag-U-turn. Kaya one way po yan. Yan. Ang puso, tutulak niya sa lahat ng parte ng katawan. Tapos babalik siya sa puso ulit. Ayan. Nag-rotate po. Siyempre, dumadaan yan sa lungs din para magdala siya ng oxygen doon. Yan. Yan po. Para maintindihan natin. Mga kababayan, ayun, para ma-imagine nyo. So, pag tumigil ang tibok ng puso, ay wala. Lahat na ay makukompromise.
Yung pala yung sinabi kong pintuan doon sa loob ng puso. 4 na pintuan, no? Mitral valve, no? Tricuspid, basta 4 na yun. May aortic valve pa, no? 4. Lahat po yun, one way din ang pintuan yan. One way. Yung alam niyo po yung pintuan na pag pumasok ka, hindi ka na pwede lumabas. Doon ka na lang lalabas sa isang pintuan na may exit. O kung naalala niyo po, noong 1995 yata, ang zoo disco dyan sa Tomas Morato, maraming namatay na mga estudyante, na mga school student. Kasi doon sa bar, ang kanilang pintuan yata, hindi one way. No? So, yung pintuan one way. Pero yung mga pintuan natin, na isang bukas lang dyan, forward. Tapos di mo na pwedeng buksan. Halimbawa, pag pumasok ka, bubuksan mo, patulak din. So one way lang. Hindi ka tulad yung mga pintuan ng cowboy, talagang di ba? Lahat nabubuksan mo patulak sa loob, tapos sa labas din pwede mong itulak sa labas, pintuan. So yan ang mga valves natin. One way lang yan. Ngayon, pag na-compromise din yung nila, yung valves na yon ay magkakaproblema yun. So yun, naririnig din namin sa stethoscope. So abnormal na yan. No? Yan po ang puso natin, kung maintindihan natin yan. One way lang yan. No? Hindi pwedeng pati yung pintuan niya, one way. No? Yan. Ayan po, ang puso natin, yung cells ng puso natin, yung lahat na composition ng puso natin, cells po, kung maintindihan niyo po yan. Pag may namatay dyan na maliliit na cells, hindi na po. Yung mga cardiac cells natin, hindi na po yan marirepair. Ganyan, kadelikado ang puso. Yan, pinipicture ko na sa inyo. Dapat talagaan ang puso. Hindi na po pwedeng mag-regenerate, no? Katulad ng liver, na pwedeng mag-regenerate yung liver cells, matay. Pero yung puso, wala. Parang sa brain yan, no? Yung brain cells natin, no? Hindi pwede. No? Yung skin natin, pwede pa kasi may tinatawag na skin grafting. Yung balat natin, ba? So, dito sa atin, sa cells ng puso, mga cardiac cells, ay hindi yan mariregenerate. Ibig sabihin, irreversible. Pag namatay yung cells niyan, ay tuloy na yung mamatay. Wala na. No? Kaya, yung cardiac muscles natin, no? Yung muscles ng puso natin, talagang walang tigil yan. Ganun na ganun. Simula nung nasa sinapupunan tayo ng ating mga nanay, ay simula nung nagkaroon ng tibok ng puso, tayo sa loob ng matres ng ating nanay, no? Ay tumitibok yan hanggang sa mamamatay ka na. So, di yan tumigil, no? Kaya, yan? So, isipin nyo, yung cardiac natin, cardiac muscles natin, no? Talagang nagpapump. Kasi hindi pwede. Pag nag-compromise naman yan, ay problema na rin yun. Diba? So, ayan. Ang dapat malaman natin gaano ka-importante. Ano ang anatomy, structure, anong mga physiologic, mga function, yan, ng ating puso. Okay? Yan ang mga simpleng explanation. So ngayon, dahil nalaman natin yan, ay dapat ingatan natin. Diba? Ingatan natin ang ating puso. Isa yan sa pag-iingat sa ating puso ay ang puso natin ay dapat hindi balutan ng taba. Hindi pasukin yung mga ugat sa puso na mga kolesterol. Kasi pag meron yan, anong mangyayari? Makukompromiso. Ibig sabihin, yung normal na pagtibok ng puso mo
pagpapump niya, maapektuhan. Di ba? Ngayon, bukod pa doon, ay pag may mga nagbabalang kolesterol dyan, ay yun, yung mga cardiac cells natin ay hindi masuplayan ng oxygen, mga nutrients, mamamatay yung cardiac cells natin. So, minsan lang yung pag may blockage, depende yan ha. Halimbawa na nagbara na kolesterol dyan sa mga ugat-ugat ng puso, yun ang ginagawa natin ay meron tayong operation, no? Sa puso. Diyan yung bypass, pinabypass. Paano ang bypass? Parang flyover yan. Traffic sa baba, nilagyan mo ng flyover para makadaan yung kotse. Kung traffic sa baba, blockage na yan. So, kukuha tayo ng isang ugat habang nag-oopera doon sa may ugat ng binti. Binti ba ito? Yung pinakamahabang ugat dyan ng sciatic. Basta dyan sa ugat. Tapos, ilalagay natin doon sa ugat sa puso para i-bypass natin. Doon yung nagbabara. Kasi hindi na pwedeng yung nagbabara eh. Lalo na pag hindi na makuha sa angioplasty. No? So, parang diversion road. Ayan. Kung hindi ka na makadaan doon, traffic, mag-diversion road ka na lang. Ayan. So, mahal magpa-opera niyan. Bukod pa dyan, risk pa. Walang assurance na ikaw ay tatagal o masusurvive mo yun. Kung na-bypass ka naman, limited na yung mga activities nyo, physical activities nyo. Kasi meron na ang puso nyo, may tama na, di ba? Yun, nakita nyo gaano ka-importante yan. So habang bata pa, yung sa pagkain talagang we have to be aware, we have to observe our healthy nutrients, no? Anong mga kinakain natin, dietary nutrients. Napaka-importante yun. No? Kaya hanggang maga, dahil nalalaman nyo ngayon sa atin, nagawin na po natin yun. Pangalawa, kailangan may physical activities, nag-i-exercise tayo. Kasi pag mayroon po tayong ehersisyo, ay malusog ang ating puso. No? Kasi ang puso natin kailangan, kung yung muscle mo nga pag nag-ehersisyo ka, makikita mo na de-develop, na-perform yung muscle mo, much more ang ating puso. Kaya yung mga tamad dyan, may mga sakit na sa puso yan. Kasi ang gusto ng puso natin ay na ehersisyo. Kaya nga, bago tayo mag-ehersisyo, mayroon tayong tinatawag ng mga cardiac exercise. Diba? Cardio. Ayan. Ngayon, nalalaman na ng ating mga fitness, physical fitness, bago ka magbuhat ng mga equipments, mga gym, mga weights, o kaya bago ka mag-engage sa sport, na yung ibang strenuous sport, meron ka munang cardio. Sabihin ng cardio, yung simple running lang, simple walking, cardio po yan. Yung hindi mo bibiglayin yung puso mo. No? So, yun ang tawag doon. No? Ang magandang cardio, yung swimming. No? Napakaganda yan. Kaya nakakahingal din. No? Okay? So, ganyan ka-importante. Can I touch you? I can't believe that you were real. How did I ever find you? You are the dream that saved my life. You are the reason I survive. Baby, I never thought that I could love someone as much as I need you. And know it's crazy, but it's true. I never thought. Mga kababayan, pangatlo, no? Pangalawa yung ehersisyo. Kailangan kung may mga bawal na kainin,
siyempre meron din mga gandang kainin na pagkain, no? Na para sa puso. Nandiyan yung mga maganda rin yung mga isda, imbis na karne, no? Isda po, no? Yung mga tuna, maganda dyan. Yung mga nakukuha nating omega-3, good for the heart yan. No? Yan. Yung, siyempre, ang vegetables and fruits, of course, good for the heart. Kasi ayaw ng puso yung mga matataba, no? Tapos, nagiging cholesterol yan, no? Yan ang ayaw ng ating puso. No? Okay? Pang-apat na gagawin natin mga tips para alagaan ang ating puso ay kung meron tayong pinagdadaanan sa buhay ay tinatawag nilang stress. Iba kasi ang word na stress sa panahon ngayon naabuso na no? Yung stress, iba yung stress na nagtatrabaho ka. Kasi tingnan mo yung nagtatrabaho na sanay magtrabaho. Para sa kanila, hindi stress yun. Ito namang na hindi sanay sa trabaho, patrabaho mo na konti, stress na sa kanya yun. So magkaiba ang application dyan. No? Pero the bottom line there is ang stress na sinasabi ko, yung dinidip-dip mo. Halimbawa, kasi tolerance yun. Sa mga marunong sa buhay, talagang yung tolerance nila sa stress ay mataas. Kayang-kaya nila. No? Dito naman sa hindi naghirap sa buhay, konting pagsubok lang ay bibigay na. So, yung physical na stress, kasama po yun. Pero dito sa sinasabi ko na dinidibdib yung emotional stress, no? Tapos pupunta sa depression. Yun ang tinatawag natin na nagkakaroon din tayo ng problema sa puso. Kasi yun dala ng bumabagsak na yung immune system mo no? Tapos everything will follow. Hindi ka nakakain ng maayos, hindi ka na makakatulog ng maayos, panaisip ka, yan, na kung makatingin ka sa bubong ay parang nilileser mo yung bubong na binubutas mo sa kakatitig sa lahat ng problema na iniisip mo. No? Yung what I'm trying to say, yung dinidibdib mo. So ang puso mo talaga maapektuhan. Totoo po yun. Marami tayong explanation dyan. At marami din na we cannot even explain. Yung tinatawag na iatrogenic. No? Tama po ba yun? Yung idiopathic, ang tawag doon, idiopathic. No? Yun, you cannot determine the cause. Basta, dinibdib niya yung problema, yan, nag-heart attack na. Kasi sa scientific base, mayroon tayong mga stress, hormone. Stress hormone, naglalabasan yan. Hormone po ba? O minsan nagiging radicals na yan sa katawan. No? Nagsisilbing parang toxin din. No? So, yan, kakaroon ng problema sa puso na may result to myocardial infarction. No? Kasi minsan makikita mo, normal, healthy, may biglang halimbawa na pumano yung mahal sa buhay, dinibdib niya, sobrang siya, no? So, yung mga ugat din sa sa puso, bukod dun sa nagbabara, mga toxin, mga cholesterol, rin yun, kumikipot din yun. Kumikipot dahil dun sa stress. No? Masyado mong nag-constrict, kumikipot yung daluyan ng dugo ng inyong ugat sa puso. Kaya ganun din, parehas lang ng mechanism doon sa nagbabara. So parehas yung may nagbara at saka mismo yung ugat ay nag-constrict, nagbara. Nakita niya na umipit, parang ganun ba? So parehas lang. So di rin
supply ng nutrients, oxygen, o saka dugo, yung cardiac cells. So, tendency, yun, mga heart attack. Yan. So, iwasan natin yung masyadong usually, yan dito sa lower class, malabo sa kanila yung mga ganyan. Kasi sanay sa buhay yan. Sanay sa mga stressful events, no? Yan ang kagandahan sa mga marunong sa buhay. Life is really fair. Fair talaga, no? Someone as much as I need you. I love you. Can I hold you? Girl, your smile lights up the sky. You are too beautiful for you and I. You are the dream that never dies. You are the fire that burns inside. Baby, I never thought that I could love someone as much as I love you. And know it's crazy, but it's true. I never thought that. Ipa-notice natin ang ating viewers rito, si Izam, UM Mariano. Pa-notice po do. Yan, si Izam, no? Ano to? Isa nating staff rito sa DOHD ADS. Blessed evening, sir. God bless po. Mabuhay po kayo at ang inyong programa. From Antipolo Rizal, San Isidro, Lower Chapter, and Chapter Barangay San Juan. Ito yung mga bagong chapter na mabuo dito, sir. Salamat kayo, sir, CEO, National President Diego Magpantay, at Sir Vice National Binier Tiger Bin Lantayan. Ito po si Boyet del Rosario Castillo. Yan. Taga-Rizal chapter natin, no? Tapos ang dami nilang nabuong mga chapter dyan sa barangay Kalawis, tsaka Inaarawan Upper chapter, tsaka lower chapter ng San Isidro Rizal. Kaya yan ang tagabantay nating si Sir Boyet del Rosario Castillo. O yan, magandang gabi sa iyo, kapatid. O, pati ito si Izam Mariano. Yan. Magandang gabi sa inyo. No? Watching from Valencia, CCW chapter, si kapatid na taga-masit, taga-bantay na Geno. Ano ba to? Geno Laure. Geno Laure, no? CCW Geno Laure ng Valencia. Baba. Valencia pa ito, Maraming magagandang bigas dyan, kapatid, no? CCW chapter natin ng Valencia. Ayan. Magandang gabi sa iyo, kapatid na Geno Laure. Binabati ko rin ang aming mga kamembro rito sa Caraga, CCW Caraga. Ang ating Deputy Director na si Vicky Buyog. Yan, sa Trento, si Gimpisaw. Yan. Diyan sa Bislig, ang municipal chairman natin dyan, si Eugene. Yan. Si Gimpisaw dyan sa may municipal of Trento. Yan. So, marami sila dyan. Yung mga kamembro ko rito sa Caraga. Kasi bukod sa national board tayo na member, ay tayo rin ng regional director dito sa Caraga ng CCW. Yan. And of course, ang ating gustong mag-shout out, ito binibenta ko to, itong mamayuga na to, kasi bachelor, the eligible bachelor, si mamayuga, bang darumimbang di matingkal, ayan. Yan ang So ito ay single na single, no? So, si mamayuga na bang, no?
Ayan, Malabambo. Malawali pala, Bayola. Bambo. Yan, no? Magaling na bukalista yan. Isa nating Juris Doctor na bangbang na rumimbang di matingkal. Ayan, no? Mamayuga. Okay. So gusto rin nating pasalamatan ang si Assistant Secretary ng Dangerous Dog Board. Nandito po sa amin. No? Talagang si Maria Belen Matibag. Yan, si Leng. Darling, in short, Leng. So, Ma'am Asek, maraming salamat sa inyong mag-sponsor ng 2 days training sa ating mga staff at sa mga CBTRP ng iba't ibang munisipyo rito sa Caraga. No? So, katatapos lang, pauwi na sila bukas. Saka sa lahat ng mga, nila, hindi ko na kayo mabanggit lahat. Lahat ng mga kasama niya sa Dangerous Dog Board na nag-lecture, mga training specialist. O, syempre, nandiyan din ang ating Batikan na doktor na former medical center chief ng National Center for Mental Health dyan sa Mandaluyong, ang aking idol na senior, si Dr. Bernardino Vicente. Yan, psychiatrist yan. No? Kasama ko po sa broadcasting kahapon, kagabi, doon sa kabila, sa DXGPT 9.7 Uso Radio. Marami tayong natutunan doon. Yan, so salamat sa inyo sa talagang ang layo-layo, no, ng Mindanao ay nakakarating sila, no? Nakita nila na tayo po ay nabiyayaan ng kanilang mga trainings, no? So ayan. So yan mga kababayan, mayroon kasi tumatawag eh. Itong tumatawag na to, alam niyang nag-ano ko eh. Yan, okay. Someone as much as I do. You are the sunshine in the sky. Mamayuga. Ayan. Mamayuga, no? Yan. Ibig sabihin, mga habibi, mga mahal ko. Balik tayo sa Philippine Hearts Month. Ayan. So, huwag tayo masyadong mag-emotional distress. No? Talagang significant ang impact sa inyo yung mga crisis events sa ating buhay. Yes, totoo po yun. Pag dumaan sa atin ng mabigat na problema, normal po yun. Makakaramdam po kayo ng mabigat. Pero pag pinatagal niyo yan, okay lang yan. Pag pinatagal niyo yan, na it takes few weeks and even months na dinidibdib niyo po, ang resulta niyan mapupunta sa heart attack. Hatakin kayo sa puso. Okay? Ang pagiging yung good vibes ba? No? Yeah, para makarelate ang ating mga millennials, iba yung good vibes. Bagong term yan, pero actually tulad din yan ng yung sa 90s ay stay cool. No? Stay cool. Ngayon, good vibes. Pare-pares lang yan. Na ibig sabihin, ay wag masyadong patagalin ang trauma, halimbawa ang emotional distress sa inyong sarili. Gawa kayo ng diversion, no? Yung sabi nga ni Dr. Bernardino Vicente, no? Yung interview ko sa kanya nung last night. 4Ds, no? 1D. Tandaan niyo po yung 4Ds. Yan. Sasamid tayo. Mukhang may nagbabackfight sa atin. Joke lang. Ano lang yun, ng mga matatanda. 4Ds. Yung ano ba yun?
distant. Yan, umpisa natin sa magbigay ka ng distansya. Kasi mental health din yan eh. In fact, sa puso, pag dinidig mo, kasi usapan natin ngayon, emotional distress. So, konektado po yan. So, kailangan mag-distant ka sa stress, pa konti-konti. Yan. 4 na dish yun. Distant. No? Tapos, drink. No? Drink water, drink something good. Hindi pwede yung drink alcohol para makalimutan ang problema. Di ba? Nakalimutan ko tuloy yung dish na yun eh. No? So, emotional distress, iwasan. So, ano pa? Mga tips bago tayo mag-shift ng kahit bilis ng oras. Sige, ito na lang ang di-discuss natin. Kung na tayo mag-shift sa political next time na. Gusto ko sana ipasok ulit yung federalismo, yung parliamentary. Pero dito muna tayo sa Philippine Hearts Month. Importante sa atin itong kalusugan. Mga tips, bukod sa physical activities, bukod sa mga kinakain natin, bukod sa ating pag-ehersisyo, sa pagiging healthy ng ating puso, na iwasan. I mean, okay lang maging emotional distress, pero huwag tagalan. No? Normal lang po yun. We always remember this, no? Lalo na pag yung nagkakaedad ka na meron po tayong mga comorbidities na tinatawag ng mga ibang sakit. Halimbawa po, ito sa hypertension, yan, mga congestive heart failure. Kung meron po kayong existing na medication, hindi pwedeng itigil nyo yan. At saka hindi pwede, ibig sabihin, porque minom kayo ng gamot, wala kayong nararamdaman, okay na yun. Kailangan pa rin bumalik kayo sa mga doktor para, kasi kahit wala kayong nararamdaman, yung follow-up nyo ay titingnan ulit. Kasi baka lang inisip nyo pag may simptomas, ay saka pala kayo pupunta sa doktor. Nope. Kasi pwedeng baguhin yung gamot nyo ulit, pwedeng bawasan. In fact, may mga chances na sabihin ng doktor ay wala na tong gamot na to. Okay? So, kailangan, no? Yung mga, kasi ang hypertension, high blood po, sa puso pa rin yan, no? Yan. Itong napaka-importante na sasabihin ko na dapat nalaman nyo. I mean, dapat iwasan nyo. No? Kung hindi nyo kung wala sa inyo ito, ay sabihin nyo sa mga mahal nyo sa buhay. Ang mga bisyo, usually, dyan nag-uumpisa eh. Ang mga bisyo natin, manigarilyo. Ang bisyo natin na alak. Ang mga bisyo natin na gambling. Gambling, nakakasira din yan ng pag tumatagal. Kasi nagpupuyat ka. Hindi ka na kumakain. No? Dami yung problema. Sa sugal naman walang nananalo sa sugal. No? Pwera lang yung mga mayayaman na lang nila yan. Pampalipas oras. So, maapektuhan ng puso mo. Yan. Lalo sa droga. Itong shabu. Alam niyo po ba, ang shabu ay isa yan sa mga complication ng shabu ay yung cardiogenic endocarditis, cardiomyopathy, endocarditis. Kung hindi ako nagkakamali. Ang nagkaka-infection, problema yung muscles or balat ng yung puso. Yung puso yung laman na yung puso. Yan. Kaya lumalaki rin yan no? Yung nagka-cardiomegaly. Kasi yung shabu, ibang yung effect niya no? Nagkaka-inflame, namamaga yung puso. Yung mga long-term user, may mga yan. Usually may mga cardiomyopathy endocarditis. If I'm not mistaken, pero meron talaga yan. Kasi usually, kaya nagka-cardiomegaly rin yan, no? It's either, kasi dalawang klase na lumalaki yung puso Yung mismong muscle ng puso at saka mismo yung sa laman. No? So, hindi ko na-elaborate yan, no? Kasi, pag parati kayong gumagamit ng shabu, bumibilis ang tibok ng puso. So, nagde-develop yan, yung
muscle ng ating puso ay talagang parang elasticity. Nakita nyo yung yung what do you call this, yung goma. O, parating stretch po yan ay luluwag na. Yan. So, ang puso natin ay yan. Nasanay na mabilis, pump ng pump, sympathetic ka mo, yung ibig sabihin, nag-cardiac na. Parati kasi stimulant po ang yung shabu, no? Yung methamphetamine. Nag-ano po yan. Yung mga lumalaki ang puso dahil yung elasticity ng cardiac muscle mo ay ano yan. Yung mismong cardiac cells mo ay pag tinignan mo sa picture, yung puso mo lumalaki rin. Kasi nga, parang siya, na-stretch na siya. No? Kasi, tulad ng sinabi ko, may normal na tibok ng puso. Pag yan ay na-apprehend, may sa gabal, sa Tagalog, no? Iba na. Hindi pwedeng sobrang bagal, hindi naman sobrang mabilis. Normal lang yung mga normal physiological response ng puso. Halimbawa, napagod ka, kasi tumatakbo ka, babalik din yan sa normal. So, inihingal ka di ba? Kung nagsasyabu ka, kahit di ka naman tumatakbo, talagang mabilis ang tibok ng puso mo. Di ba? Ecstasy, kaya medyo may biglang natutumbang bigla dyan Kasi sobrang bilis ang tibok ng puso, no? Ng yung heartbeat ng puso natin pag gumagamit tayo ng mga stimulant ng mga droga. Yan. So, iwasan natin, mga kababayan, lahat ng klaseng bisyo ay talagang tatamaan ng puso. Yung po ang totohanan yan. Kung manginginom ka, puso pa rin tinatamaan yan. No? Yan. Pag may bisyo ka, makaka-invite ka ng cancer. So, ang cancer, tatamaan pa rin ang puso. Yan. So, ganyan natin na pangalagaan ng ating puso. Marapat dapat lang na may naintindihan kayo kahit papano na ilalarawan nyo po na sa aking maliit na kakayahan na kahit papano mayroon kayong kaalaman. Ganun pala ang puso natin. Pero mahalaga po yun na malaman natin. Hindi ang alam lang nating araw ng mga puso ay yung Valentine's Day. Dapat alamin natin, kaya inumpisa natin dun sa anatomy, no? Yan. So if you listening to us now and kahit paano you adapt our mga may lesson kayong makuha rito, you can start na lang. Kaya ko ay guarantee kasi sabihin niyo mayabang ko. You can start to have a good heart. Yan. Paumpisa lang po ito. Diba? So, bisyo, sigarilyo, sulang sigarilyo, lahat yan. Pati kuko mo, ang sigarilyo ay nasisira niya. No? Yan. Ganyan kalala ang sigarilyo. No? Hindi ko sinabi yung iba, hindi malala. Lahat yan malala. Pero ang sigarilyo kasi, lahat ay, nilalason niya. So, siyempre, ang puso natin, nilalason din niya. So, lalo yung mga iba't ibang klaseng droga. Yan. So, mahalaga ang ating puso ay ingatan. So, ano pa ba? Ang pwede? Yan. Kahit wala po kayong sakit, may kakayahan kayo, may kahit konting pera. Kung annual naman, ibig sabihin, every year, kung kumastos man lang kayo na annual check-up, kahit wala kayong maramdaman. Simpleng ECG, kahit wala kayong maramdaman, at least na-check ba? No? Kasi kung makabili kayo ng kung ano-ano, makapag-load ng sa cellphone nyo, makabili ng mga gadget, kung mahal na ginagastos nyo, sarili nyo mismo, ayaw nyo pang gastusan. So, magpatingin ng laboratory, baka mamaya mataas yung cholesterol. Hindi pwedeng iniisip nyo lang, pag may sakit lang kayo, pumunta kayo sa doktor o magpa-examine kayo, magpa-laboratory kayo. Nope. Dapat, kahit wala kayong nararamdaman, ugaliin natin, annual check-up. No? Sama natin yung ECG, no? Para sa puso po yan, nakikita yan.
sa mga laboratories natin, no, mga blood chem, makikita rin yan. No? Kung mataas ang cholesterol, no, may mga, ibig sabihin, maapektuhan ng puso. Yan, mga mamayuga, napaka-importante nga mayroon tayong nalaman itong Philippine Hearts Month kasi bukas ay huling araw ng buwan ng Pebrero. Okay. You are the sparkle in my eyes. Oh, I never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. Oh, I never thought that I could need someone as much as I need you. I love you. Ayun. I love you daw, mamayuga. Mga mamayugakan, ayan. Salitang Maranao po yun. Ibig sabihin, mga mahal kong kababayan, mga mamayuga. No? Mamayugakan. Ayan, mamayugakan. Ayan, mahalin natin ang ating sariling wika. Sariling atin. Yan dapat ang Pilipino. Ayan. Kung Bisaya ka, mahalin mo ang pagka-Bisaya mo. Kung ikaw ay Ilocano, mahalin mo ang pagiging Ilocano mo. Mga dialect natin. No? Ikaw ay Tausug, Maguindanao, Eranon, no? Butuanon, Manubo, Kamayo. Yan, no? Sugbuanon, yan. Yung mga, ganyan dapat. No? Mamayugakan. Okay? Mga mamayuga. Yan, araw ng puso, buwan ng puso. So, yun po ang nakayanan natin, no? Kahit na maiksi, no? Philippine Hearts Month. Kasi, hindi ko lahat i-explain eh. Yung kaya lang i-absorb ng ating mga karaniwang kababayan. Hindi tayo kailangan mag-lecture rito ng mga kung anong medical term, no? Ganyan tayo eh. Makamasa tayo, mga mamayuga. Ang gusto natin yung diretso sa the common poor, no? Kasi itong ating programa ay talagang ang target natin ay yung mga kababayan natin, mga duka. No? Sila po. Kasi hindi sila po inaabot ng mga health, education, and promotion. Kaya nga po, bumalik pala tayo. Inaanyayahan ko po kayo na bumalik na po ako sa aking pagsusulat bilang manunulat, no? Bilang isang columnist dyan sa bagong saksi, no? Publishment, newspaper publishment dyan, no? Sa may column po tayo dyan. Ang tawag din doon ay Serbisyong Bantay Kalusugan. Ayan. So mayroon po tayo column dyan, no? Everyday po dyan sa saksi tsaka sa bomba. Tabloid po yun. Kaya nga po, tulad ng sinabi natin, mas gusto natin yung mga target ng ating audience o magbabasa sa atin ay yung mga taong mas nakakarami. Sila po yung mga ating mga kababayang mga dukha. No? Yan, ganyan ka-importante. So, hindi natin kailangan mag-English, no? Tayo po ay pinagmamalaki na tayo po ay Pilipino. No? Pilipino. Alam niyo po nung last may dagdag ko pa to, may ilang minuto pa eh. Yung last broadcasting natin last week dito sa CCW Bantay Kalusugan. Sabi ko, Pilipino tayo. Tama. So, yung federalismo, no? Pilipino tayo. So, sad to say, we are named after the name of King Philip II, ang pinaka-brutal na mananakop sa kasaysayan ng isa sa mga pinaka-brutal na mananakop sa kasaysayan ng mundo, no? Daigdig. Ay sad to say na King Philip II, Pilipino, doon kinuha ang pangalan. Tanggap na natin yung Pilipino tayo. Pero, ito hindi ko dinagdag doon. No? Pero, tanggap na natin yan. Pwede rin
hindi lang naman sa atin ang galing to. No? Sa mga iba, marami rin. No? Lalo na yung mga ating mga seniors. No? Mga magulang. Pwede rin. Baguhin natin ang kasaysayan. Sabi nga, tayo ay nakalaya, pero sa pangalan pa lang natin ay sakop pa rin tayo ng mga Espanyol. Sa pangalang King Philip II. Hindi maganda. Buti kung maganda ang kanyang ang kwento sa kay King Philip II. Kasi pinangalan tayo, Pilipino, Philip II. Pinaka-brutal, pinaka-grabe yung ano niya. Kaya marami silang nasakop during the time of Spaniards. Okay? So, pwede natin baguhin ang kasaysayan. Palitan natin ang pangalang Pilipinas. Narinig naman natin sa mga ating mga makabayan na mga magulang. No? Marami dyan. No? Sabi nga nila, mahalika na lang. No? Kasi, yun lang ang alam ko na pwede magpalaya sa atin. Kasi sa pangalan pala, hanggang ngayon, ano tayo? Sakop tayo. Kasi pangalan natin ay kinuha sa pangalan ng King Philip II. So pwede natin baguhin yan. Kung lahat ng Pilipino ay sumang-ayon, sasang-ayon yan. Pag ang mga Pilipino ay talagang, kasi wag tayong dito lang sa kasalukuyan. Kailangan ang isang individual, isang tao ay alamin ang kanyang kasaysayan. No? Aalamin mo ang inyong kasaysayan. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay napakamakulay at pinagmamalaki yan. Ang Amerika po walang pinagmamalaking kasaysayan yan. Tayo po hanggang ngayon may pinagmamalaki tayo. Kasi ilang beses tayo sinakop, pero nakuha natin ang ating kalayaan. Pinagmamalaki natin yan. Pero sa kasalukuyan ngayon, pwede nating palitan. Kasi di natin, no big deal sa atin, sa akala natin no big deal, pero yet, we're still under the name, before the name of, kay King Philip II. So, pwede, no? Hindi lang naman ako ang pinanggalingan dyan, marami din na nakakalam. So, federalismo, pag nakatawid tayo sa federalismo, tapos pwede nang isabay yan. No? Maharlika. Ayan, maganda yan. No? Maharlika. Ibalik natin ang ating pangalan. No? So, marami tayong pwedeng sabihin dyan. Inabot tayo ng 1 oras. Mga kababayan, siya na ay medyo lumulundag ang ating sinasabi. Kasi gusto ko talaga ipasok itong federalismo. No? No, so, kinukulang tayo ng oras. No? So, kasi talagang ayaw ko tantanan yan, ng federalismo na yan. No? So, marami tayong natutunan sa Philippine Hearts Month, kahit konti, para sa akin, lalo na ang ating mga karaniwang taga-subaybay, na mga dukhang mga kababayan, malaki, alam ko, malaki, makabuluhan ang impact sa kanila. No? So, alagaan ang ating mga puso, mga kababayan. Pa-shoot out po, Boss Doc Prince, si Kent David Dumadara. Ayan, nakahabol ka pa. Shout out, Kent David Dumadara. Ayan, ayan mga bagong kabataan natin na taga-subaybay. Okay, mga kababayan, bago ako magpaalam sa inyo, gusto kong last na to, no? Napakahalaga po ito, natutunan ko kay Dr. Bernardino Vicente kahapon po. Ang mental health po, no? 3 po, no? Ang yan, dapat alalahanin nyo. Thinking, iniisip nyo. Feelings, yung emosyon nyo. At saka yung behavior, lumalabas. So, pag maganda ang pag-iisip mo, malusog ang pag-iisip mo, ang emosyon mo, hindi ka na-depress, ang puso mo, yung feelings mo ay maliwalas. Ang lalabas na behavior natin, ang lalabas na kilos natin ay maganda, mabuti, magkakaroon ka ng positive vibe, good vibes, meron kang malasakit sa kapwa, wala na yung mga club mentality. Yan. So, 3 components lang po yun. And that is mental health. No?
according sa ating mga batikan ng mga psychiatrists. Muli, mga kababayan, na nabot tayo ng 1 oras, alas 9 ng 5 ng gabi. No? Ako po ay magpapaalam sa inyo sa susunod ng ating kabanata, panayam, si Dr. Melhamid Prince Tumawis, ang inyong prinsiping manggagamot dito sa CCW Bantay Kalusugan. I could hardly believe it when I heard the news today. Better come and get it straight from you. They said you were leaving, someone swept your heart away. From the look upon your face, I see it's true. Tell me all about it, tell me about the plan you make it. Oh, tell me once more before I go. Tell me how I'm supposed to live without you. Now that I've been loving you so long, how am I supposed to live without you? How am I supposed to carry on when all that I've been living for is gone? Did it come to crying? Did it come to break down? Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live